Buongiorno, good morning sa inyong lahat. And of course ako po ay nagagalak na makasama ninyo ngayong umaga. And siyempre binabati ko po ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. And siyempre nagpapasalamat po ako sa ating mga elders, sa ating pong mga pastors, lalo na kay Pastor Rod. Thank you for pag-aalaga dyan sa ating church, and also Pastor Charles. And siyempre binabati ko rin po ang aking magandang may bahay, Sister Tata, and my kiddos, Mr. Valves, and Gideon. Gideon, I miss you. And siyempre yung lahat ng mga elders po natin, leaders, department heads, and lahat po ng mga kapatiran po natin, lahat po ng sumusuporta sa ating pong gawain. Thank you for being active. No? Ako po nagagalak na makita ang inyong mga report ng inyong mga home Bible studies. Natutuwa po ako, and I'm so happy na kahit ako po ay malayo, kayo po ay gumaganap ng mga bagay na kung ano man ang ini-expect sa atin ng ating Panginoon. And that actually the expression, or masabi ko pong pagpapahayag ng maturity po natin. Ano po? And ibig sabihin, ako po yung nagagalak kasi ibig sabihin na tubo ko po kayo ng maayos at tama po ang inyong pananaw, ang inyong pong puso, at lalo na sa gawain po ng ating Panginoon. Live po mula dito sa Padova, Italy, recorded live again para po sa inyo, and patuloy po tayong mag-aaral ng ating pong pinapag-aralan every Sunday morning, and kagagaling lang po namin sa bundok ng Italy. So, nagsisikap ako nga baka padala po bago pa man po dumating ang Sunday sa inyo dyan, ay makapadala na po ako ng ating pong recorded lessons po natin tungkol po sa based po ito sa Search for Truth, pero nagsingit lang po ako ng mga highlights nangyayari doon po sa wilderness journey from Egypt to the Promised Land. Dahil po sa totoo lang, ito po ang pinaka-eksaktong makita pa nating replika, no? Parang eksaktong pattern ng pagligtas po ng Panginoon. And at the same time, dito rin po natin nakikita yung ating pong mga personal characteristic, yung mga attitude na dapat pong iwasan. Ano po? Mga pag-uugali na hindi po nararapat, at baka tayo po ay mapunta lamang sa sumpa ng Panginoon na ito po'y napakadami po, ano, at siyempre highlights lang po yung aking kinukuha. Marami pa pong ilang mga nangyayari dahil wala naman po tayong masyadong oras sa ating pong discussion. Gayon po man, ito po ay patuloy, ito pong last part na po ito, and ang ating pong lesson actually ay tungkol po ito sa okay. So, wilderness, highlights of wilderness journey po tayo, mga kapatid. And I think laki-lakihan ko ang aking slide. Okay, so magtatago po muna ako ng saglit. Ayun. Highlights of wilderness journey. Ito po ay bago na po sila tumawid sa River Jordan, at napakarami pong nangyayari dito, mga kapatid, na masabi po natin na hindi kaaya-aya, at sa part naman ni Moses parang sobra no? Sobra sa kakayahan ng isang tao yung nangyayari po dito na katigasan ng ulo ng Israel. So nawa po, no? Huwag po nating sundin ang mga pag-uugali po na ito ng Israel, na nagiging ang kabayaran po ay hindi po sila nakapasok sa Promised Land, na damay pati si Moses. Alright, so ang ating pong pagkagaling po nila sa Kadesh Barnea ay napunta na po sila doon sa
palabas na po sila, no, ng Kadesh Barnea, papunta na po doon sa Edom, land of Edom. And dito po ay naghingi na naman sila, no? Kinulang na naman sila ng tubig at naghingi na naman sa Panginoon. And ang nangyari po dito, mga kapatid, ay si Moses napilitan na naman. Pero kinausap dito ni Moses ang ating Panginoon, at ito po ang nagsabi sa kanya ng mga bagay kung ano ang mga dapat niyang gawin. Now, basahin po muna natin ang kasaysayan o ang kwentong ito sa Numbers chapter 20. Now, take note, this is the second time na nagpalabas ng tubig si Moses sa bato. Basahin po natin. Numbers chapter 20 verse ano bang magandang layout? Ayun. Okay. Nung unang buwan, nakarating ang buong sambahayan ng Israel sa ilang ng Zin at nagkampo sila sa Kades. O yan. Ito po ay Numbers 20 verse 1 at tuloy-tuloy lang po tayo. Doon namatay at inilibing si Miriam. Okay, so namatay na si Miriam doon sa pagkalampas nila. Wala silang nakuhang tubig doon, kaya nagpulong sila laban kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng tolda ni Yahweh kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin ba kasama ng aming mga alagang hayop? So again, ito na naman ulit. Ang dami na ng mga pinakita ng Diyos, ang dami na ng mga himala, pati sila ni Korah, kinain na ng lupa, may sinunog na ng apoy galing sa langit, ay wala pa rin kadala-dala ito pong Israel. At nagtatanong naman, mabuti pa namatay na lang kami. Bakit pa ninyo kami dinala dito tapos patayin lang naman kami sa uhaw kasama ang aming mga alagang hayop? Yun po ang kanilang reklamo na naman. Na sabi ko nga, hindi, buong buhay ni Moses, hindi nakapahinga yung mama. Ano po? Sabi dito sa verse 5, bakit ninyo kami inilabas sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil na pagkain, igos, ubas, o bunga ng punong granada, pati granada mga kapatid, pinag-diskitahan pa ng mga taong ito. Pero hindi po itong granada na pumuputok, ano po, granada po itong pomegranates po ito. At dito po, marami pong pomegranates. Diyan naman po sa atin, may mga pomegranates din naman po dyan, no? Dito marami pong pomegranates dito po sa Italy. And kung makita ninyo, no, ang kahinaan ng tao nasa pagkain, nasa tiyan, nasa kanyang desire sa pagkain. Maraming mga tao nagrereklamo na nagutuman na sila, maraming mga tao nagrereklamo na wala silang pagkain, hindi man lang sila pinapakain, no? In fact, kahit sa church natin, hindi ko nga maisip na pwede palang magiging issue talaga na parang ang pastor ay hindi nagpapakain ng maayos doon sa mga napupunta dyan sa church at matutulog lang dyan o kaya titira dyan tapos papakainin siya ng pastor. Magre-reklamo siya kung pangit yung ulam. Hindi ko nga, sa totoo lang naranasan po natin yan, so sana wag na pong, pagka ikaw ay sa church, hindi po tayo, pag dito kayo matulog, open po yung church natin, pero, at dito po, may sinusupply ng bigas, ng pagkain, sana, pero sana suklian po natin. Maglinis po tayo dito sa church, ayusin po natin ang simbahan kasi unang-una, bakit nandito ka sa church kung wala ka namang function, ika nga, 'di ba? Matulog ka lang dito. So, sometimes yung mga diyan sa church, walang problema sa akin kung minsan ay nandiyan sila dahil sa kanilang mga project, dahil sa kanilang mga assignments o kaya may mga tatapusin sila o kaya may outreach sila or meron silang pinapag-aralan, okay lang yon. Ang problema na ayoko pong mangyari, lalo na sa ating pong mga young people, na kaya kayo nandyan sa church kasi ayaw nyong utusan sa inyong mga bahay. Kasi ayaw nyong magluto doon, ayaw nyong tulungan magluto dahil hindi pa nakaluto si mama nyo,
o ay late na lagi nagluluto si mama nyo o si ang nanay nyo, ay punta kayo sa church kasi kahit dito sa church, pag gusto kayo, dahil may budget lang kayo, hindi naman kayo rito, kayo nagpipili kung anong gusto nyong kainin. So, hindi po maganda yung ganon, na kaya tayo nasa church kasi ayaw natin magugas ng pinggan doon sa bahay natin, ayaw nating utusan, ang ating nanay ay, ika nga, parang Armalite yung bunganga, ayan. Sana hindi ganon po. So, sana, lahat tayo mag-control sa ating mga tiyan. Kasi diyan po nanggagaling ang lahat ng sakit, diyan din po nanggagaling ang lahat ng kagalingan, ang mga kagalingan. Ano po? Food can be your poison and it can be your medicine. All right? So, pero kung makita mo, mula pa sa simula, doon pa lang, kalalabas pa lang ng Egypt, ang problema nila, pagkain lagi. Oh, kaya kahit saan ka mapunta, kahit sa mga churches, kailangan may kainan talaga, kailangan may ano. So wala naman pong problema diyan basta nasa tama lang po. Ang problema po dito ay nagsusupply ang Diyos ng kanilang kailangan, reklamo pa rin sila ng reklamo. Kaya nagpunta sila kay Moises at Aaron sa may pintuan ng tuldang tipanan at nagpatira pa roon. Sina Moses pala, sorry. Nagpunta si Moses at si Aaron doon sa tuldang tipanan at nagpatira pa doon at nagningning sa kanila ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin mo ang tungkod na nasa harap ng kaba ng tipan at isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, sabi ng Diyos, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. Verse 9, kinuha nga ni Moises ang tungkod mula sa kaba ng tipan, tinipon ni na Moses at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan, sinabi niya, makinig kayo, mga mapanghimagsik, gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Kumbaga para bang ibibigay naman ng Diyos yun, hindi, imposible namang hindi sila i-provide. Ano po? Ang problema nga po, hindi sila makahintay. Ang problema nila ay reklamo kaagad, kunting diferensya, reklamo, kunting kulang, ay kaagad magrebelde, no? Yung mga ganon ang hindi po nagiging maganda na pag-uugali rito. And so, sabi ng verse 11, pagkasabi noon, dalawang ulit na pinalo ni Moises ang bato sa pamagitan ng tungkod. So itong si Moises naman, hindi ko alam kung nakalimutan niya or sa galit niya sa mga tao or nainis siya sa mga tao na babatuhin na naman siya ulit. Reklamo ng reklamo, hindi na mapirme. O siguro sabi ni Moises, una, hala, sige na. Naalala ni Moises na nung unang sinabi ng Diyos na hinataw niya yung bato, tama pala yung ginawa niya, no? Tama yung una. Ngayon, ang kaso, ang sabi ng Diyos sa kanya, kausapin mo. Pero, naisip niya, paluin ng bato. Siguro, nairita dito si Moses. Para bang tayo, ano ba? Hindi ba talaga kang makahintay? Hinataw ngayon ni Moises ng 2 beses ang bato sa tungkod. Biglang bumukas. No? Nabasag yung bato, lumabas ang tubig, lahat ng tao, nakainom sila, imagine ka, million. No? So, gaano kalaki ang tubig na ito, kadaming tubig na ito sa bato, at million katao nakainom at pati ang alagang hayop. Tonto ang mga tao. Hoy, salamat Moises. Thank you. Ngayon, ito ang problema. Verse 12. Ngunit, pinagsabihan ni Yahweh sina Moises at Aaron, sabi niya, dahil kulang ang inyong pananalig sa akin na maipapakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo ang magdadala sa bayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito na, isang malungkot na balita. Si Moises at saka si Aaron ay hindi na makarating sa Promised Land. Sa anong kadahilanan?
dahil sa bansang Israel, mga kapatid. So ngayon, pagka tiningnan natin, ano po, alam niyo ito yung mahirap, di ba binanggit ko nga sa inyo nung nakaraan. Bilang mga pastor at leader, napakahirap po ng aming sitwasyon. Nasa pagitan po kami ng utos ng Diyos na nag-uutos at saka sa taong dapat sumunod. Kami po yung nasa gitna. Pag ito ang mga sinasabi ng ating Panginoon, dapat masabi sa tao. Ang problema, pag sinabi mo naman sa tao, magagalit naman yung tao. So kung hindi naman namin sundin ng Diyos at panigan namin ang tao, hindi kami naman ang hindi naman maliligtas at maaring pagbayaran namin yung ganong klaseng mga ginawa. Ano po? Or ika nga, ipagpanig. Ang tao kasi may sariling demand. Wala namang problema kung saan ako ang demand nila ay ayon sa salita ng Diyos. Ang problema nga ay sumusuway sila sa salita ng ating Panginoon. At bilang mga pastor, pwede pong pag nagsabi kami sa inyo kung ano ang dapat gawin, hindi nyo na kami friend. O i-unfriend nyo na kami sa Facebook, at i-hate nyo na kami. And then at the same time, siyempre, kailangan namin na sumunod sa utos ng Diyos. Ngayon, kung gusto namin na hindi tayo mag-away, hindi sasamang loob nyo sa amin, boss-bossan namin ang utos ng Diyos. Sino ang mananagot? Take note dito, hindi ang tao, kundi si Moises. Hindi lang ang tao, kundi si Moises. So, pati kayo, no, kung hindi namin kayo tuturuan ng tama at iayos ayon sa kalooban ng Diyos, pati kayo hindi rin makarating sa promised land. At ang worst, damay din kami na hindi nagturo ng tama. Kaya po, pag itinuro, ito pong ginagarantiya ko sa ating church. Ang lahat po ng ituturo namin sa inyo na hindi dapat gawin ay sinabi mismo sa Biblia na hindi dapat gawin. Right? Hindi po kami magbibigay sa inyo ng dagdag na pasanin, dagdag na kabigatan pa or mga lahat na iniisip ng mga tao para mga dami ng mga bawal. Hindi po kami magbibigay ng hindi po nakasaad sa Biblia. At bakit pa namin dagdagan ang lahat ng iniisip ng mga tao na kabigatan? Kaya nga po, mga kapatid, sa ito po, ginagarantiya po namin, kaming mga pastor ng church na ito, lalo na po sa akin, ginagarantiya ko po sa inyo na ang aming ituturo sa inyo ay kung ano lamang ang itinuro at ipinagbabawal ng ating Panginoong Hesus or ng Biblia. Alright? No, ngayon, dahil dyan, hindi na tuloy nakapasok sa promised land itong si Moises. Nakakalungkot, no? 40 plus 40, 80 years siyang naghirap. Puno pa siya ng pasakit, puno siya ng reklamo ng mga tao, pero hindi po siya. Pati siya hindi po pinalampas ng ating Panginoon. So, mabigat po ang trabaho ng isang leader. Buti pa ordinaryo ka na lang na tao. 'Di ba? Kung magkaganito na rin lang. Alright. Now, nagpadaan sila ngayon sa lupain ng Edom at ayaw magpadaan ng Edom. Yan po ang Edom, no, na lupain. Na diyan sana sila dadaan papunta doon sa may River Jordan at makatawid po sila. Pero hindi po sila pinadaan ni Edom or ng lahi ni Edom. Si Edom, para maalala po ninyo, siya po ay ang kapatid ni Hako or ni Israel, no? Sila ay tinawag na Edomites dahil mga mapupula, dahil sa pula na word, no? Na sa pulang pagkain din ito. Kaya itong si Edom, panganay na anak ni Isaac, dapat siya yung kukuha ng blessing, di ba? Ang problema ngayon, dahil sa pagkain, nagutom din siya, kinain niya, pinagpalit niya ang birthright niya sa pagkain, ito rin, no? Si Edom. Kaya tinawag siyang Edom, ang pangalan niya una ay Esau, ang pangalan na pinalit sa kanya ay Edom dahil sa pulang beans, no? Red beans. Dahil sa red beans na niluluto ni Jacob
nung pagdating niya at gutom na gutom siya at sabi niya, bigyan mo naman ako. Ito naman si Jacob medyo wais din. Sabi niya, sige, ibigay mo para basta ibita mo sa akin pagkapanganay, ako maging panganay. O sabi niya, ano ba naman gawin ko sa pagkapanganay kung ako'y mamamatay lang din? O, di ba? O anong nangyari? Bininta niya. Tuloy, hindi siya nakakuha ng blessing, ibinigay ng Diyos doon kay Jacob at later on, pinalitan pong Israel. Ito naman, tinawag siyang Edom because of the red color. So itong Edom na ito, Edomites, mga Edomites, kapatid ito ng Israel. Silang nakatira dyan sa along the river, Jordan, no? Yung Jordan, posible ang Jordan na bansa ngayon, yun po ay part pa ng mga Edomites, no? Magkakapatid lang yan sila dyan sa Middle East, magkakapatid lang yan sila. So ngayon, itong Israel, nakiusap, dahil kapatid mo naman kami, siyempre, masama pa rin ng loob ng mga Edomites sa Israelites, kasi siyempre, siguro, pinasa din ni Esau ang kanyang sama ng loob kay Israel, kay Jacob, sinasabi niya, ay nako, huwag niyong pansinin niyang tiyuhin niyo na mang-aagawa, yan yung mga pinsan niyo na yan, huwag ninyo silang tulungan, siguro ganon, hindi nila pinadaan kasi dapat madali lang. Ito ngayon na nangyari, bumalik pa ang Israel doon sa ilalim ng dagat ng Red Sea. Hindi doon sa may Egypt na side, dito po sa Arabia side. May tip dyan na parte pa ng Red Sea. Doon po sila pinapunta. Ayan. Okay? So ganitong sabi ng mga taga-Edom. Huwag kayong makadaan-daan sa aming nasasakupan. Kapag kayo nangahas, sasalakay namin kayo. Kasi nga nakiusap si Moses. Sinabi ng mga Israelita, hindi kami lilihis ng daan sakaling makainom kami o ang aming mga alagang hayop ng inyong tubig. Babayaran namin para anin lamang ninyo kami. Sabi nila, hindi mare. Sagot ng mga taga-Edom at tinipon nila ang kanilang buong hukbo upang salakayin ang mga Israelita. Hindi nga pinaraan ng mga taga-Edom ang kanilang nasasakupang lugar ang mga Israelita, kaya humanap na lang sila ng ibang daan. Saan sila napunta? Ano ang nangyari dahil hindi nga pinadaan ng Edom? Alam nyo ba? Abot hanggang sa dulo ng kanilang henerasyon, may parusa ang Diyos. Itong sabi, Obadiah chapter 1, sinabi ni Yahweh, darating ang araw na paparusahan ko ang Edom. Lilipuling ko ang kanyang mga matatalinong tao at ang kaalaman nila'y aking papawiin. Mga mandirigma ng Timan ay pawang nasisindak at ang mga kawal ng Edom ay malilipol na lahat. Yun ang sabi. Dahil sa ginawa mong karahasan sa angkan ng kapatid mong si Jacob, sa kahiyahiyay malalagay ka at mahihiwalay sa akin magpakailanman. Nakita ninyo, dahil nga sa ginawa nitong mga Edomites, hanggang sa dulo, sila po ay nagiging inabot ng parusa ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, isa po sa mahalaga na magiging ugali po natin ay ang magtulungan sa bawat isa, lalo na sa ating mga kapatid, lalo na sa church o sa mga nangangailangan, mga minamahal. Right? So, sabi rito, sa verse 15, malapit na ang araw ng aking paghatol sa lahat ng bansa, sabi ni Yahweh. Ang ginawa mo, Edom, sa iyo'y gagawin din. Ang ibinigay mo sa iba, siya mo ring tatanggapin. Yan ang sinabi po kay Edom. Nakakalungkot man mga kapatid, pero pinarusahan si Edom dahil sa kanilang pag-uugali. So wag po tayong maging maramot mga kapatid, Huwag po tayong maging maramot, no? Alam niyo, iba po yung sa akin na pananaw ko. Ang iba kasi ang aking pananaw pag sinabi nating kuripot yung isang tao, madamot or kuripot. Iba po yung aking pananaw. Kung ikaw ay hindi magarbo, hindi ka mahilig manglibre, hindi ka mahilig magpakain ng marami,
ikaw ay, ika nga, hindi yan sa akin, hindi yan kakuripot. Kundi, yan ay masasabi natin na ito ay, kumbaga, praktikalidad ng buhay. Sa akin, ang kuripot na tao ay yung hindi marunong magtulong. Pag hindi ka tumutulong, hindi ka marunong tumulong, ikaw ay kuripot, mga kapatid. At dahil nga sa ang Edom ay ayaw magpadaan sa Israel, no? Kung makita po ninyo yung mapa, supposedly diyan po sa taas ng Kadesh Barnea ay kakanan lang po sila ng konti at paakyat na doon po sa may Jordan. However, kasi bundok po yan ang gilid po ng ng Dead Sea. So, hindi sila makadaan diyan. So, dito sila talaga sa kabila dadaan and then papasok po doon sa may gitna, sa in-between ng Dead Sea at saka ng River Jordan towards Galilee. And so, dahil dyan, ay bumalik pa sila dito sa may ilalim ng wilderness doon sa may bahagi ng Red Sea. Yung Red Sea po na yan, mula po sa kabila yan, sa kaliwa, papunta po dyan sa kaliwa, sa kanan, yan po ay Red Sea, part pa po ng Red Sea. Arabia na po kasi yan, yung kabilaan yan. And bumaba pa sila dyan, tapos umakyat ulit. At napadaan sila ngayon sa bundok ng Hor. At yan po, ang may circle na pula, Mount Hor po yan. Diyan po sa Mount Hor ay namatay po si Aaron sa edad na 126 years old. And diyan po sa tuktok na yan ng Mount Hor, diyan po mismo ayon sa kanila ay inilibing na rin diyan si Aaron. And in fact, right now, meron pa pong nilagay po doon na tinatawag pong Aaron's tomb. I don't know kung nandun pa po yung katawan ni Aaron dyan. So, maring inilibing po dyan or malaki naman po kasi ang Mount Hor. So, di natin alam kung yan nga ay eksakto na dyan nga inilibing si Aaron. However, meron po dyan na isang lugar na kung tawagin ay Aaron's tomb. And sila po ay nagpatuloy sa paligid ng lupain ni Edom at umabot na po sila sa bundok ng ika nga ay umabot sila doon sa may dagat na pula at paakyat. Ano po? Yan yung pong mapa natin. And nagpatuloy sila, subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Yan na naman. Ito na naman nangyari. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises, inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Akalain mo yun, no? Talagang matabil ang mga dila ng Israel, mga Israel na ito at ang reklamo, walang humpay na reklamo. And mga panahon nga ito, si Moises, pwede na itong mag-walk out, di ba? Kasi total, sinabihan na siya ng Panginoon hindi ka na makapasok. Dahil sa ginawa mo yan, hindi ka na makapasok sa promised land. Pwede na mag-walk out si Moses dito at sabi niya, ayan na, bahala na nga kayo. Pati nga ako, nadadamay na sa inyo, di ba? Imagine kayo mga salita na puro pagkain. Mula pa kanina, puro pagkain lang po ang dahilan. Mga kapatid ko, minsan ingat-ingat din po tayo, ha? Minsan yun yung pangangailangan sa tiyan, yun po yung naglalayo sa atin ng ating puso sa Diyos. Ayan, pangangailangan sa tiyan, naglalayo ng puso sa Diyos. Ayan. Now ngayon, dahil dito, pinadalan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Reklamo na naman kayo. Hindi madala-dala. So, ito, pinadala ng mga maraming ahas o pinang-ipon ng Diyos yung mga ahas na nakapaligid sa disyerto, matitindi pa naman yung mga ahas sa disyerto. Karamihan yan ay makamandag talaga, di ba? Yung mga rattlesnakes nga yan sa Amerika, di ba? Yun ang nasa disyerto yan . No, ganun din diyan, no, mga adders ang tawag diyan, adders, no.
makamandag po ng mga maliliit lang yan ng mga ahas, hindi po yan kagaya ng mga pythons or ng mga malalaking ahas. Maliliit lang po yan, kaya mabibilis po yan tumakbo. So hindi mo sila makita, bigla na lang tutuklaw, ano po. Kaya lumapit na naman sila ulit kay Moises at sinabi nila, ito na naman, no? Humingi na naman ng sorry. Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. At nag-intercede na naman itong si Moises na maawain para sa Israel. Right? So nanalangin siya at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. No, kasi yung ahas ay nagsisimbolo ng kasalanan. Ano po? Ang ahas ay nagsisimbolo ng pagsuway sa Diyos. Ayan. So, ang sabi ng Diyos, gumawa ka ng tanso. Ang tanso, ilagay mo sa dulo ng mahabang kahoy, no? At sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Yun. So, ganun nga ang ginawa ni Moises, kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga sila nangamatay. Magaling itong tanso na ito. Titingin ka lang, ha? Titingin ka lang. Ang kamandag biglang bababa. Biglang lalabas sa iyong katawan, ha? Yung kamandag. At marami pong lesson po ito. Dahil ang tinutukoy po na ahas na tanso dito ay mismo ang ating Panginoong Hesus. Ayan. Bakit nagiging ahas na tanso? Kasi mga kapatid, si Hesus, ang ating Panginoon, ay binilang siya na kagaya nating makasalanan. Di ba? Ang ahas ay tanda ng or simbolo ng kasalanan at pagsuway sa Diyos. Ano po? Ibig sabihin, yung nature ng pagiging makasalanan ay kaanyo ng ating Panginoon. Pero alam natin na hindi naman totoong ahas yun, di ba? Mukha lang siyang ahas pero gawa sa tanso. Now, alam natin mga kapatid na ang tanso ay tumutukoy sa tabernakulo, anything about the body of Christ ay dito sa lupa ay tanso. Ayan po, makita po ninyo, pagpasok po ninyo sa brazen altar, tanso po yan. Right? Pagdating po ninyo sa brazen laver, yung may tubig, pagpasok sa outer court, sa outer court pa lang, pagpasok nyo pa, tanso din ulit yan. Dahil yan po ay tumutukoy sa katawan ni Kristo, sa sacrifice ni Kristo, sa kamatayan ni Kristo, at maging ang dugo ni Kristo na naghugas ng kasalanan, yan po ang sinisimbolo ang tanso. Si Kristo po yun. Pagpasok po ninyo sa tabernakulo, sa loob, ginto na po ang nandun. Wala na pong tanso doon. Ginto na po. Kasi yan naman ay nagsisimbolo ng ministry ni Jesus Christ bilang isang Diyos. Yan, kagaya niyan. Yung 7 candlesticks, no? Marami nagsabi, hindi naman daw yun tumutukoy sa Holy Ghost. Pero wala kang ibang po pwede maitukoy dyan. Kung ako patingnan, there is nothing wrong na yan po ay nagsisimbolo po ng Holy Ghost because ang dami pong niya, no? Una, ang apoy, ang ilaw, ang langis. Di po ba? Yan din po ay ang Holy Ghost. So, ginto po yun. Pure gold. Pagpunta po sa table of shewbread, ginto din po yun. Pagdating po doon sa altar of incense, ginto din po. So, pagdating po sa loob ng tabernakulo, ginto na po yun dahil mga ministries po yan ng Panginoon bilang Diyos. Ang nasa labas, ministries ng Panginoon bilang laman. Yon, kaya tanso po ang nasa labas, ginto po yung nasa loob. Hanggang sa holiest of holies, ginto po ang nandun. Pure gold na nga po yung nandun sa mercy seat. Now ngayon, mga kapatid, ang tinutukoy ng kawangis ng ahas, pero tanso. Pero kapag tumingin ka doon, ay mabubuhay ka, ay si Kristo. Dahil ito po ang sabi ng Isaias. Ano po? Ayan, ang sabi, gumawa ka ng tanso, no? Yan po ang picture natin na si Moises po ay gumawa at ang lahat ng makakita, hindi mamamatay. Natatanggalan ng lason.
At ang tinutukoy siyempre ang ating Panginoong Hesus. Now ngayon, anong sabi ng Isaiah? Isaiah 53 verse 12. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death. Take note, Isaiah 53 is the portrait of Jesus Christ. Siya po, yun po ang tumutukoy kay Jesus Christ. O anong sabi? Ayan o, tingnan po ninyo ang kasunod. And he was numbered with the transgressors. And he bare the sin of many and made intercession for the transgressors. O, di ba? He was numbered with the transgressors. That is why kawangis niya ang ahas, pero hindi yun totoong ahas, kundi tanso, mga kapatid. At ang sino mang titingin kay Kristo ay maliligtas. That is why anong sabi ng Hebrews 12 verse 2? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mga kapatid, kung ano man ang mga bagay na meron kang kabigatan ngayon, mga bagay na naghihila sa iyo, ng mga bagay na lumalayo sa iyo sa Panginoon, wag mo nang tingnan ang mga bagay na yan, ibaling mo ngayon ang iyong paningin. Yan po kasi, yung mga bagay na yan na nagpapahina sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Mga bagay na humihila sa atin papunta sa simbahan. Ang mga bagay na pumipigil sa atin na magkaroon ng fellowship, maging ang mga bagay na pumipigil sa iyong sarili na maka-worship sa Diyos, makataas ng iyong kamay, makasigaw sa Panginoon, makasayaw sa Panginoon. Mga bagay na yan na umihila, pumipigil sa inyong mga katawan. Yan po ay lason ni Satanas. Mga bagay po yan na nilalagay niya sa ating spiritual at physical na mga na katawan. Ano po? Tingnan po ninyo mga kapatid, pag ikay pagod, bibigyan ka ng diablo ng mga pagkakataon, dapat mapagod ka talaga, sobrang pagod ka, na pagdating mo sa simbahan, lantang gulay ka. Mga bagay na yan, mga kapatid, no? Ang pinapadala sa atin, mga problema, pinapadala sa atin, na parang pagod na pagod ka na sa mga problema mo, mga kabigatan mo, parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo. No? Maging ang mga kakulangan, mga kapatid, yung mga kailangan mo mag-produce ng pangbayad, padala pa yan na actually sa totoo lang gumagawa ng paraan ng diablo na umikot ka sa ganung klaseng kalagayan sa wilderness mo. Yan ay wilderness ng buhay mo lang. Kailangan kanya paikutin doon, mga kapatid, para matempt ka. Ngayon, kapag tayo minsan ay nabibiktima niya, mas lalo lang tayong mamamatay spiritually. Mas lalo lang tayong mapapalayo spiritually. Now, may mga bagay yan na humahadlang. Now, you know what are the things that hinders you to serve God and to continue your journey towards the promised land. Alam nyo yun. Kanya-kanya, bawat isa sa atin, different na mga dahilan, different na mga reasons. Am right? Lahat tayo, may mga kanya-kanya. Yung iba, ang kanyang dahilan ay ang kanyang asawa, ang iba naman, kanyang mga anak, yung iba naman ay ang kanyang trabaho, sa iba naman ay ang sakit, sa iba naman ay ang kanyang mga barkada, sa iba naman ang kanyang nobyo, ang kanyang nobya, sa iba naman ay ang kanyang mga hilig, mga ambisyon, mga gustong mangyari sa buhay, mga luho. Minsan ganun po ang mga bagay na yan. Lason po yan. Lason na unti-unting kumukuha ng iyong lakas. Unti-unting kumukuha ng iyong gana, ng iyong excitement. Unti-unting nagtatanggal yan ng mga bagay na imbis na masaya ka sa fellowship, masaya ka sa church, hindi ka na lang masaya dahil iba ang iyong pakiramdam, nawawalan ka ng lakas. Mga kapatid, ano ang solusyon? Si Kristo Jesus, looking unto Jesus because He is the author and He was able to finish our faith. Siya ang author at siya ang finisher of our faith. Who, take note, for the joy that was set before Him, endured the cross. Wow. Wow. Nakita ninyo mga kapatid? Masaya siya na ginagawa niya at pinapasa niya ang cross para sa atin. Despising the shame. Pinahiya siya. Isa siyang Diyos na nakaupo sa langit, makapangyarihan sa lahat. All things were created by Him and for Him. And there is nothing that was not made by Him.
Alam nyo yun mga kapatid, John chapter 1. And yet, anong nangyari? He came into the flesh and dwelt among men. Mga kapatid, nakita ninyo, Diyos siya, pero kahit napahiya siya, pinahiya siya, ininsulto siya, nilatigo siya, tinakwil siya, tinalikuran siya, na-traidor siya, bininta siya, hindi na siya nirespeto, sinampal pa siya, dinuraan siya. Pero mga kapatid, despising the shame. Can we do that for Jesus Christ? Tanungin muna natin ang saglit ang ating mga sarili, mga kapatid. Can we endure the cross that we have right now? Tandaan ninyo mga kapatid, na kung ang inyong kabigatan isurrender ninyo sa Panginoon, papalitan niya ng Panginoon ng mas magaan-gaan na cross. Take note, hindi niya po tatanggalin ang cross because that is a part of our journey. It is a part of our growing up. It is a part of our knowing Christ and believing and having faith in His name. Part po yan. Pero ang maganda rito, kapag meron ang Diyos, ang mabigat na cross, palitan niya ng magaan. Hallelujah. Kapag tumingin ka sa Kanya. Dahil after na ma-overcome natin, kagaya ni Kristo, He was set down in the right hand of the throne of God, meaning the right hand of the power of God. Sa Revelation, nakita mo, nag-iisa lang nakaupo doon, the Lamb. And that is Jesus Christ. Mga minamahal, kagaya din po natin, if we endure the cross, if we endure, despise the shame for the sake of Jesus Christ, at ang lahat ng mga bagay na yan ay willing tayong mag-sacrifice. At the end, hallelujah, we will sit down together with Christ in the throne in heaven. At ang bawat isa sa atin ay merong kuruna, the crown of righteousness, the crown of life. Lahat, mga kapatid, na nagawa mong mabuti sa Panginoon, may crown po yan. Hallelujah. Praise God. So, kagaya po ni Kristo, looking unto Jesus. So, ang mga Israel, tumingin lang sila doon sa brazen serpent and they were healed. Pagka tumingin ka kay Kristo, nakikita mo ang kasalanan mo napunta sa Kanya. That's why he looked like a snake, a serpent, but he's not. It is made of brazen, being the body of God on earth. Amen? Praise the Lord. And so, alam nyo ba kung anong nangyari dito mga kapatid? Abay, 24,000 ang namatay po dito. Sa area na to. Nagpaikot-ikot dyan sila sa land of Moab. Doon sa doon sa serpent ay 24,000. Okay? Now, ito po yung plains of Moab na inikot-ikutan ng Israel bago sila pumunta doon sa pagtawid ng Jordan. So malapit na po silang magtawid sa Jordan at sa mga panahon po na ito ay narinig ng hari ng Moab na si Balak ang ginawa ng Israel. At natatakot siya, nanginig siya sa Israel. Sabi niya, grabe, ang dami na nila. Tapos, imagine ka kung anong ginawa nila doon sa ibang mga kaharian. Natatakot siya, kaya pinatawag niya dito si Balaam. Ito na ngayon ang kwento ni Balaam. Ayan. And this is where Balak, the king of Moab, sent Balaam to curse Israel. Ito po yung lugar na ito. And alam niyo ba kung taga saan si Balaam? Doon pa po siya galing sa Petor, sa may Euphrates River. Ibig sabihin, galing pa po siya, imported po siya galing Iraq. Ayan. Imported itong si Balaam mula sa Petor doon sa Iraq. At pinatawag pa siya papunta sa Moab kasi nga narinig nila na kung ano ang sinumpa ni Balaam, sinusumpa at ang pinagpapala niya ay pinagpapala din. Kaya pinadala niya ng emisaryo para sabihin at bayaran niya ng kahit na ano para
sumpain ang Israel. At sumama nga dito si Balaam, mga kapatid, ha? Oo. So dito po sa, sumama po si Balaam dyan, and nagalit ang Diyos, kaya hinarangan ng anghel ang donkey, at ayaw tumakbo ng donkey, kaya hinataw ni Balaam ng 3 beses hanggang sa napasadsad sa pader, dahil sa kabila ay mga bakod, so hindi na makadaan hindi rin makaano si Balaam, hindi makaiwas. So nabangga at nagalit siya, hinataw yung kanyang asno, at ang nagsalita po ang asno diyan. At ang sabi ng asno, bakit mo ako ginaganyan? Ako'y asno mo. Pero sabi niya, hindi mo ba nakita? May anghel na humahadlang at binuksan ang kanyang mga mata. Nakita niya, may anghel nga. At sinabihan siya ng Diyos, sige, dumiretso ka, pero sabihin mo lang kung ano ang gusto kong sabihin. At lumabas, mga kapatid, hindi po nasumpa ni Balaam ang Israel, dahil kung anong sinabi ng Diyos, yun na lang ang kanyang sinabi, or else papatayin din siya ng Diyos. Ayan. And so, napunta sila ngayon sa Plains of Shittim. Yan na po ang Plains of Shittim. Ito po yung itsura ng Shittim po. Ayan. And dito naman, matindi rin ang nangyari po dito. Pagdating nila sa Shittim, siyempre marami na po mga tao dyan. Abay, ang Israel po, nag-asawa ng mga taga Moab, and kung anong ginagawa ng Moab, ginagawa rin nila. Kung anong sinasamba ng Moab, nagsamba rin sila doon. Ay talagang matigas ang mga ulo. At hindi na sila, wala silang pake doon sa totoong Diyos. Doon na lang sila kung sino yung nagdala sa kanila na mga taga Moab. Doon din sila, at nagalit ang Diyos dahil sa kanilang hurdam and idolatry. At pinatay sila dyan ng Diyos, 24,000. Ito pala yung 24,000, sorry. 12,000 po pala doon sa Aas. And so, mga kapatid, dito ay nagkaroon ulit ng matinding kamatay dito sa Israel bago po sila tumawid. Ano po? And dito ay pagkatapos po nito ay si Moses ay sinabihan na ng Diyos na mamamatay na siya, at pinaakyat po siya sa Mount Nebo. Ito po ang Mount Nebo, sa side po, kung dito ka po sa River Jordan, ito po yung itsura ng Mount Nebo. At dahil nakiusap si Moses na kahit sana makatawid lang siya, kahit isang hakbang lang doon sa kabila ng Jordan, pero sabi ng Diyos, hindi na pwede, Moses. Very sorry, pero hindi ka na, sinabi na hindi ka makapasok sa promised land. Buti pa si Caleb, si Joshua pero si Moses hindi po. Dahil lamang po sa pinakinggan niya po yung mga tao. Dahil lang sa ayaw niya magalit sa kanya yung mga tao, yun po ang nangyari. So parang sinuway niya ang Diyos dahil lang sa mga tao. And so anong nangyari, mga kapatid? Dito ang ginawa na lang ng Diyos, pinaakyat na lang si Moses doon po sa Mount Nebo, at pagkatapos ay pinakita po sa kanya ang buong lupain ng Kanaan. At ito po ang pinakita sa kanya ng Diyos. Kapag doon po kayo nakapatong or nakatayo sa Mount Nebo, sa tuktok niya, ito po ang makita ninyo, at yun po ang view na nakita din ni Moses. Ayan, nakita niya na ito ay puno ng mga green. Galing sila sa desierto. So, makita mo, masasabihin ni Moses, wow, ganyan. Galing sa desierto, puro brown, tapos magiging green at luntian, at puno yan hanggang sa dulo, mga kapatid. And yan po ang nangyari, na si Moses po mismo ay hindi po nakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga minamahal, kahit ano paman ang mangyari, nawa ay pakinggan po natin ang mga sinasabi ng Panginoon para po sa atin. Sa lugar na ito ay may memorial po diyan ng kamatayan ni Moses at the age of 120 years old. At sa lugar na yan, Joshua was appointed as the new leader of
Israel, mga kapatid. Kaya, brethren, malaking aral po sa atin ito pong wilderness journey, papasok po sa Promised Land. Next week, Promised Land po ang ating pagpasok na po nila sa Promised Land. Ano na naman ang nangyari? But the big lesson right now is that when you look on things around you, yung kung bigyan po natin ng pansin ang mga bagay na mahawakan, mga material na mga bagay, mga kapatid, unti-unti po nating makakaligtaan ang totoong pangangailangan natin, which is the spiritual. Spiritual na mga bagay ang dapat at mahalaga po sa atin. Dahil si Kristo lang sapat na. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, praise God. Kay Kristo tayo. Amen? Doon tayo tumingin. Pag meron mang mga mabibigay, may naramdaman ka na humihila sa iyo palabas ng church, may naramdaman ka na nagpapahina sa iyo, sa iyong worship, sa iyong pagsayaw, sa iyong pagkanta, sa iyong pag-awit, mga kapatid, sa iyong ministry, yung may mga bagay na humihila at nagpapababa ng iyong gana sa Bible study, mga kapatid, at sa paggawa ng mga bagay para sa Panginoon, lason po yan. Ibaling mo ang iyong attention sa ating Panginoon at doon ka tumingin. In the name of Jesus Christ, you will be healed. Hallelujah. So, this morning, God bless you all. Ciao. Arrivederci. See you soon. God bless.